So, Virgo, ito yung mga life messages para sa inyo. Meron tayong flexible at saka no life. So, ito guys, ibig sabihin nito maging flexible kayo, maging adaptable kayo, no? Kailangan, ready sa mga change, sa mga pagbabago, handa, no? Na mag-adjust, mag-adapt kung kinakailangan sa buhay natin kasi walang permanente sa mundo guys. Everything is ever flowing, lahat nagbabago, lahat umaandar, lahat nagfo-flow, so kailangan nakakasabay tayo, kailangan mag-adapt tayo sa mga changes kung kinakailangan, and that's the best way guys para makasurvive tayo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong February, para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, life messages, and love life mga kapixie. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo guys. So unahin natin tong spiritual message. Embrace your sensitivity mga kapixie, no? So embrace natin yung emosyon natin, yung pagiging sensitive natin guys, no? It protects us, no? It serves as protection kung sensitive tayo sa mga tao, bagay, sitwasyon. So be it mga kapixie, kasi parang layer of protection mo yan, no? Ibig sabihin pinoprotektahan mo yung sarili mo sa mga negative na tao, bagay, sitwasyon, di ba? Imbis na makisalamuha ka, it's okay na alam mo yon, to be alone or guard yourself from those energies mga kapixie, para hindi ka mahawa, kumbaga hindi ka makontaminate, no, ng mga negative na energies sa paligid mo mga kapixie. So that's fine. So basahin natin kung ano yung eksaktong message na to guys. Your sensitivity is the sacred gateway to your intuition. It's that special, receptive radar that picks up energy and signals. In fact, your sensitivity is one of your greatest assets and the key to your survival. The more you connect with it, the more miracles and synchronicities you'll attract. So, yung pagiging sensitive din na sinasabi dito is yung pagiging sensitive sa intuition nyo, mga kapixie. Kasi yung intuition natin, guys, ano yan, guided yan, no? May gabay yan ng ating mga spirit guides, kasi yung mga spirit guides natin, pinoprotektahan tayo, ginagabayan tayo sa pamamagitan ng ating intuition, especially if palagi kayong nagdadasal, or that's why importanteng magdasal talaga mga kapixie, para maprotektahan kayo ng inyong mga gabay. So again, no, yung intuition natin, that serves as guides, that serves as protection mga kapixie. Kumbaga signal yan if there is danger, kung meron toxic na tao, bagay, sitwasyon na sa paligid mo na nakakasalamuha mo, no? So parang yan yung nagsisilbing radar nyo mga kapixie, connection with your spirit guides guys. Okay, so although pwedeng hindi naman lahat kayo is malakas yung intuition mga kapixie, there are some people na talagang receptive sa ganong klaseng signal, pero yung iba parang wala lang, I mean parang hindi nila masyadong nararamdaman mga kapixie. So whatever resonates with you guys, pero that's the message para sa inyo, spiritual message. Listen to your intuition guys. Okay, so ito naman is life messages. So shuffle natin to guys, hanapin natin yung energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet guys, sa Venturing tsaka si Train, may makikita kayong mga link sa description box. So, Virgo, ito yung mga life messages para sa inyo. Meron tayong flexible at saka no life. So, ito guys, ibig sabihin nito maging flexible kayo, maging adaptable kayo, no? Kailangan, ready sa mga change, sa mga pagbabago, handa, no? Na mag-adjust, mag-adapt kung kinakailangan sa buhay natin. Kasi walang permanente sa mundo, guys. Everything is ever-flowing, lahat nagbabago, lahat umaandar, lahat nagfo-flow, so kailangan nakakasabay tayo, kailangan mag-adapt tayo sa mga changes kung kinakailangan, and that's the best way guys para makasurvive tayo sa buhay, no? Kasi yung buhay noon hindi na ngayon, hindi na ganoon yung buhay ngayon mga kapiksi. So for example, sa pamumuhay na lang, sa kabuhayan, dati kapag may trabaho ka, parang you feel safe and secure. Ngayon pag may trabaho ka, enough lang para mabuhay ka, ma-survive ka, 'di ba? Pero kulang pa rin if ever na magkasakit ka, magka-emergency ka, 'di ba? And bumababa yung value ng pera, so kailangan natin ng mga side hustles or kailangan natin makasabay sa pagbabago ng mundo, mga kapiksi. Kung dati 'di ba, mga physical stores, one time lumabas ako, bihira kasi ako lumabas ng bahay guys, no, dahil ako ay nasa bahay most of the time. So nung isang araw lumabas ako, tapos nagpunta ako dito sa may parang mall, hindi naman siya mall, bilihan, ganyan. Wala kasing mall sa amin guys dahil ito yung probinsya. So nung pumasok ako sa town center namin, dati, pag pumupunta ako doon, sobrang dami ng mga tindahan, ng mga bilihan, ganyan. Tapos, nung napadaan ulit ako ng isang araw, wala na. As in, konting-konti na lang yung mga tindahan na nandun. So, nagsara na. Wala nang masyadong nagre-rent, wala na siyang masyadong nag-uupa. And that's because people are converting sa online platforms, 'di ba? So natatalo, kumbaga natatalo, hindi naman sa natatalo, meron pa ring ibang mga nakatayo, competitive pa rin, pero yung iba talagang nag-shift na sila sa online stores, mga kapiksi. So yung rent nila sa mall, binabayad na lang nila sa mga fee sa online platforms guys. Okay? So, ganun yung ibig ko sabihin guys, kailangan natin makipagsabayan para makasurvive tayo, no? Kung gusto natin makasurvive, kailangan makipagsabayan tayo sa modern na panahon, mga kapiksi. And yeah. And ito naman guys, no, new life, ibig sabihin ito guys, everyday, ito palagi kong ina-explain sa inyo, everyday na gumigising kayo, it's your new life, it's your new chance na binibigay ni universe sa inyo to live the life that you want, no? So, kailangan everyday pagka gumigising kayo, everyday na nagkakamali kayo, you always focus on your desires, you always focus on what you want, mga kapiksi. Okay? So, mag-focus kayo sa magandang buhay, masaganang buhay, yung mga kahirapan, if ever man na, let's say for example, naghihirap pa rin kayo ngayon, mahirap pa rin ang buhay nyo ngayon, result na yun ng past thoughts nyo, guys, no? Kumbaga, nakaraan na yan, mga kapiksi. And if you want to change your future, kailangan mag-focus kayo sa kasaganaan, pagpapala, guys, okay? So, dun kayo mag-focus, mga kapiksi. So, yeah, yan ang life messages para sa inyo. And ito naman, guys, is a love life. Tingnan naman natin yung mga love messages. By the way, guys, abangan nyo yung ating money shaker jar. Soon to be available na dito sa ating channel. Guys, konting-konting prep na lang, and magla-live na tayo dyan sa money shaker jar na yan, coming very very soon, mga kapiksi. Okay, so ito yung mga love messages. Si Papa P
pag lumalabas itong card na to, no, si Papa P, kamukhang kamukha talaga to ni Papa P, no? So, tingnan mo naman yung jawline, di ba? Yung mata, yung ilong, Papa P talaga. Anyway, ito yung message para sa inyo. Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. So, ibig sabihin guys, magpakatotoo kayo, no, pagdating sa relationship, mga kapiksi, and huwag kayong magpapadikta sa ibang tao. Pero guys, syempre kung kung papasok kayo sa mga relasyon, make sure na non-guilty rin, no, yung mga relationship na papasukan nyo, like yung mga affair, di ba? Yung mga affair, yung mga nakikiapid guys, no, it's immorally wrong. Hindi siya katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at sa mga mata ng mga tao. So, wala, hindi siya makatarungan guys. And promise, kapag kayo ay nakiapid, makakarma talaga kayo guys, no? Makakarma talaga kayo ng bonggang-bongga, mga kapiksi. So stop doing that. Paalala lang sa mga kapiksi natin na may mga affair. Make sure na kung makikipagrelasyon lang din kayo, be true to yourself and be true to your loved one and to your specific person, mga kapiksi. Okay? No pretensions guys. Hindi mo kailangan mag-pretend pagdating sa relasyon. And eto naman guys, tingnan naman, sweet naman ito. Tingnan naman natin kung anong ibig sabihin nito guys. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So, I beg to disagree. Syempre, kailangan itama kayo, no? When it comes to matters of the heart, dun lang tayo sa tama palagi. Mali ang makiapid, no? Paulit-ulit ako dyan. Hindi pwedeng gawing tama ang makiapid, mga kapiksi, kahit na sabihin, mahal na mahal ko siya, kapiksi. No, that's wrong. That's wrong. Mali yan, guys, no? So, dun kayo sa tama, mga kapiksi. Okay? Dun kayo sa tama, guys. Huwag kayong mang-aapak ng ibang tao. Huwag kayong mang-aagaw. Unless na mga Muslim kayo, di ba? Because sa Muslim, sa culture nila, polygamy is allowed, 'di ba? Pero kung hindi naman kayo mga Muslim, 'di ba? Huwag kayong makiapid, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Yan yung mga messages para sa inyo, guys. Comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. And kung saan kayo naka-resonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, comment down below, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your horse. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.